Ay! Nabalitaan nyo na ba ito, ka-coffee? Si Panelo nagsalita na. Naglilinis na ito. E paano? Si Digong at si Ungab nahuli sa kanilang fake news. Mismong si Presidente lang nagsalita na sabi niya, he is lying. O, tingnan nyo yung narrative ngayon. Ayan! Karma is real. Nagbigay lang daw po ng legal opinion itong si Pangulong, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabi ni Panelo, alam niyo naman si Panelo, ka-coffee, tagapagsalita yan ni Digong. Parang si yan si Roque. Parehas yan sila eh. Sabi ni Panelo, Duterte remark on blank 2025 GAA items, just legal opinion. Sabi po ni Panelo. So, walang fake news. Ganun ba yan? So, ano yan? Hindi ba malinformation yan? Di ba? Masama yung intention, kaya malinformation. Ang malinformation, klase din yan ng fake news. Di ba? Commonly, tawag natin dyan fake news, pero may disinformation, may misinformation, may malinformation. Kapag ang intention mo, sirain mo ang tao, magbigay ka ng mga impormasyon para masira isang tao, isang organisasyon, malinformation na rin yan, na mas tinatawag natin na fake news. Ngayon, nag-iiba sila ng narrative. Ang kanilang dahilan ngayon, hindi naman sinabi ni Presidente na ganyan, na GAA yung mali, kung hindi yung BICAM report daw. Kung di ba naman kayo eng-eng. Anong ibig sabihin nyo sa sinabi nyo? Anong gusto nyo palabasin? Di ba pinapalabas ninyo na kurap si PBBM, na kurap ang administrasyon, kaya ginawang bakante yung nandoon sa BICAM report daw para akala nila ganoon lang kadali, isipin ni PBBM, o teka, may bakante, o lagyan natin yan 5 billion, pamigay natin sa kung saan-saan. Di ba yan ang gusto nyo palabasin? Tapos kayo naglilinis kayo. And in the first place, kailan pa naging batayan itong BICAM report para maging batas? Yan ba yung bill? Magkaiba ang bill, yung GAB, General Appropriations Bill, doon sa BICAM report. Ang nagiging batas, yung GAB, General Appropriations Bill. Yan yung nagiging GAA. Once na pinirmahan. Hindi po may pirma ang Presidente doon sa BICAM. Ayan, nabudol na naman kayo dyan. O siya, sige. Napasok kasi kayo ngayon eh. Kaya ngayon, kanya-kanya kayong linis. At may mga napahiyang vlogger ha. May mga napahiyang content creator. Mamaya pag-usapan natin yan. Kasi nag-iiba sila ng narrative eh. Biglang hindi daw sinabi. Walang sinabing ganyan si Digong. Walang ganyan sinabi si Ungab. Lukoy ninyo, lelang ninyo. Nahuli na kasi kayo eh. Nakakahiya kayo ngayon eh. Kaya kanya-kanyang linis na kayo. Ex-President Rodrigo Duterte was only stating as legal opinion. Wow! Sabi ni Panelo ha, nagbibigay lang daw po ng legal opinion si Digong. Based on Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab's claims that the 2025 General Appropriations Act or GAA was signed despite irregularities. Hala, nagsisisihan na ngayon. Oy, Ungab, kasalanan mo yan. Yan ang gusto nilang palabasin. Ungab, kasalanan mo yan. Si Digong nagbigay ng opinion dahil sa sinabi mo. So ngayon, walang kasalanan. Hindi nyo kasalanan ngayon. Dahil nag-react lang si Digong doon sa sinabi ni Ungab. Eh sana, check ninyo kung tama ba yung sinasabi ng Ungab. O diba? Eh ano ba yung intention ng Ungab? Ano ba yung intention ng podcast ninyo? Di ba sirain si PBBM? Sirain ng gobyerno? Eh nahuli na kayo dyan. Wala na kayong kawala dyan. This was the explanation of Duterte's former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, after President Ferdinand Marcos Jr. said Duterte was lying. Yan o. Lantaran ka-coffee yung pagkakasabi ng Presidente. He was lying. Sinungaling siya. O mali pala yung translation. Nagsisinungaling siya. For claiming that the 2025 GAA contained blank items. Hindi mahanap yung blank items. Pinost ng PCO yung QR code kung paano ninyo ma-access yung GAA na yan. May mga nag-verify, chinek nila, o nga no, wala nga blank items dun. Ayun, pahiya. Kaya nag-iiba ng narrative itong mga sinungaling. O nga, previously alleged discrepancies in the Bicameral Conference Committee report on the 2025 national budget. O, sige, doon tayo sa narrative nila. Sabi nila, ano daw yung BICAM report yung may diferensya. Bakit? Sino ba gumawa ng BICAM report? Ang Presidente ba gumawa ng BICAM report? Bakit sa vlog ninyo, tinitira ninyo yung administrasyon? BICAM report naman pala. O sige, kung sinasabi ninyo, BICAM report yung tinutukoy nyo dyan, bakit ang Presidente ang tinitira nyo? Bakit ang administrasyon ang tinitira nyo? Bakit ang pinapalabas nyo? Si PBBM yung magnanakaw doon. At yung blank
items doon, eh, ang gobyerno ang mag-i-input doon. Mag-fill in the blank doon. Eh, BICAM report palang problema. Eh, di sisihin ninyo yung miyembro ng BICAM. Hindi si PBBM, panindigan nyo yung sinasabi nyo ngayon. Diba? Huli-huli kayo eh. He claimed that some portions of this year's government spending plan were left vacant, even lamenting that in his 15 years as a lawmaker, it was the first time that he supposedly encountered a budget bicameral report with blanks. Ang tanong nga, bakit malisyoso kayo dyan? Yan ba yung naging batas? Ang BICAM report ba ang pinirmahan ng presidente para maging batas? Hindi. Hindi yan yung bill. Hindi yan yung tinatawag na GAB, yung General Appropriations Bill, na once na pinirmahan, magiging General Appropriations Act o GAA. Eh, BICAM report yung tinutukoy ninyo eh. Anong kinalaman ng PBBM dyan sa BICAM report? Oh, malisyoso kasi kayo eh. Nahuhuli kayo ngayon, tapos magdidelay kayo. Sabihin nyo, hindi fake news yan. Eh, malinformation yan eh. Fake news pa rin yan. Sa motibo ninyo, malinformation. Mabahong motibo. Duterte is expressing a legal opinion. Itong si Panelo magaling din maglinis eh, no? Duterte is expressing a legal opinion on the assumption that UNGAB's charges are true and if the GAB as signed by PBBM contains the same irregularities. Uy, sa pool. Ang sinasabi ni Panelo, ang assumption nila sa Tagalog, sa usapang kalye, akala ko kasi, yon. Pinaganda niyo pa. Ang pinapalabas dito ni Panelo, si Digong nagsalita lang base doon sa sinasabi ni UNGAB. So kung tayo, mga ordinaryong tao nag-uusap-usap, ang pwede mo justification dyan, akala ko kasi totoo yung sinasabi ni UNGAB. Ayun, eh sagutin mo rin siya. Sir, marami nang namamatay sa akala. Di ba? Oh, napakadaling ito eh. A new form of apology. Ayaw lang umamin dahil napahiya na yan. O, nagbigay lang daw ng legal opinion on the assumption that UNGAB's charges are true. Oy, nagtiwala agad kayo dyan kay UNGAB. Kung ano pinagsasabihin kasi nung kalingan niya, nagtiwala naman agad kayo and nagbigay kayo ng reaksyon. Nakalimutan ninyo, may mga followers kayo na nabubudol ninyo na maniniwala sa sasabihin ninyo. Anong sasabihin ng mga followers nyo? Ang sama-sama talaga ni Marcos. Ang sama-sama talaga ng administrasyon na ito. Yun ang reaksyon niya ng followers dahil sa pinaggagawa ninyo. Unnecessary reactions, unnecessary remarks dahil sa pinaggagawa ninyo. Yan po yung paliwanag ni Panelo sa isa pong statement na inilabas niya ngayong araw din. Kasi napaso sila eh, sunod-sunod, naglabas ng statement. O naglabas ng statement itong si ES, Lucas Bersamin. Si PBBM mismo sa isang chance interview. Ang DBM, naglabas din po, si Yusek Gades. O mamaya, pag-usapan din natin yan. Sabi pa rin Panelo Duterte did not allege any blank items or any... Ulit. Si Panelo Duterte did not allege any blank item or one with no particular program. Sabi ni Panelo, weh, talaga ba? Hindi directly, parang Iglesia ni Cristo rally, ganon. Hindi directly. O, sige, Panelo urged the media to scrutinize the GAA despite Malacanang's denial of allegations made by UNGAB and Duterte. Tiningnan na, may mga nag-verify na ka-coffee at wala talagang may bakante doon tulad ng sinasabi ninyo. The palace says it's not true. The best evidence is the document itself. Media should therefore examine the document, sabi ni Panelo. Sabay ganyan, sabay cambio si Panelo dyan Pag nagkaganon, there is something terribly wrong. Sabi ni Digong to, si Digong naman yan nagkikwento. As a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan na lumusot, that is not a valid legislation. Duterte said in an interview with SMNI on Saturday, January 18. Pero, yung mga vloggers ninyo, yung mga propagandists ninyo, ang pinapakalat, may bakante talaga sa GAA. Itong halimbawa, June, Abines ba yun? Yan. Itong June Abines. Yan, isa dito sa nagpakalat ng fake news Ito yung June Abines Ay, napaso yan, nasunog. Tingnan natin baka binura niya na yung kanyang statement. Napapasok kayo sa kalokohan ninyo. Andito pa, yung post niya one day ago, basahin niya natin.
GAA 2025, the smoking gun daw. No less than FPRRD has caught the greatest conspiracy of robbery done on broad daylight perpetrated by President BBM, the Senate and the House of Representatives under the leadership of Martin Romualdez. Oh, first line pa lang. No less than former President Rodrigo Roa Duterte has caught the greatest conspiracy. Siya ba talaga o si Ungab? Kasi hindi kayo consistent sa isa't isa. Mag-usap kayo, wala kayong GC ata. Sabi ni Panelo, nag-react lang yan sa sinabi ni Ungab, sa revelasyon ni Ungab. Ngayon, itong si June Abines, sinasabi naman na si PRRD mismo yung nakahuli sa greatest conspiracy. Ewan ko sa inyo. Mag-usap kayo para consistent yung sinasabi nyo. Ito pa. The signed GAA of 2025 is an irrefutable evidence that Malacanang and Congress committed a heinous crime of defrauding the Filipino people through an illegal national budget with blank amounts that can easily be filled with hundreds of billions of pesos by anyone with no authority, no accountability, and no identity. Sir, burahin mo na tong post mo, i-update mo man lang o mag-apologize ka man lang. Oh, BICAM report ba tinutukoy mo dito? Definitely hindi. Ang tinutukoy niya dito yung GAA. GAA. Nandyan pa, pwede nyo balikan. The signed GAA of 2025, yung tinutukoy ninyo na may mga bakante dyan, na akala ninyo, if ever man na may bakante, napakadali lang yan. O sulat kamay nyo lang yan, o lagyan nyo 1 billion para kay Juan. GAA tinutukoy nyo dito, hindi BICAM report. Hindi kayo nagkakasundo sa mga pinagsasasabi ninyo. Magkakaiba kayo ng sinasabi. So, huli kayo ngayon. Sabi nyo, BICAM report ang tinutukoy. Bakit ikaw yung post mo, GAA yung tinutukoy mo? Saan doon sa GAA? Yun ang sinasabi ng presidente na fake news. Kaya dapat itong tao na to, managot din to. Nagpakalat din to ng fake news Itong June Abines. So, marami pang mga vloggers ka, Coffee. May nakita pa ako sa post ni Takero Wait lang ha. Iyon. Nahuhuli itong mga tao na ito. Si Takero, kilala niyo si Takero, di ba? Yung vlogger din, sumusuporta din kay Presidente. Meron siyang screenshot ni Joey, sino to? Joey De Vivre. Hindi ko to kilala pero alam ko content creator siya. One day ago, ang post nitong content creator na si Joey, sabi niya, mga blanco sa 2025 GAA, hindi allowed at illegal, sabi ni PRRD. Oh, akala ko ba BICAM report? Bakit sa post nyo GAA ay tinutukoy ninyo? Ano ba talaga? Nung sinabi ng presidente na wala sa GAA, babalik kayo doon, sasabihin ninyo BICAM report. Naglolokohan lang tayo dyan. Mga blanco sa 2025 GAA, hindi allowed at illegal. Oh, legal opinion lang daw, sabi ni Panelo. O sige, linisin niyo sarili niyo. One day ago yan ha. Oh, a few moments later, nag-post ulit itong Joey. Sabi niya, ang ginawa lang ni PRRD, nag-agree siya na may mali sa budget process as pointed out by Kong Ungab. Tapos siya pa daw ang fake news. Maipilit lang ng mga adik ang gusto Ha? Nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang mindset mo? Ba't ganyan ang way of thinking? Ang ginawa lang ni PRRD, nag-agree siya na may mali sa budget process. O consistent siya sa sinasabi ni Panelo na nagbigay lang ng legal opinion si Duterte base doon sa assumption na tama yung sinasabi ni Ungab. Bakit di nyo chinek yung Ungab kung tama yung mga pinagsasabi? Diba? Ang problema sa inyo, nahuli na kayo, lulusot pa. Gusto nyo pang kumawala. Ito, para sa mga hindi nakakaalam, kasi pinipilit nila yung BICAM report. Understanding siguro nila, yung BICAM report, yung pinipirma ng presidente para maging batas. Ito, para may kaunting kaalaman, mula kay Yusek Goddess Hope Libiran ng DBM. To further clarify, the BICAM report is not the bill. Hindi yan yung bill, hindi yan yung panukalang batas. Yung BICAM report, hindi yan yung pinipirma ng presidente para maging isang batas. To further clarify, the BICAM report is not the bill. And we understand that due to numerous details involved, it has been the practice of the BICAM committee to leave certain items blank in their report when they refer to sections of the GAB that they do not intend to alter or amend. Nakita ninyo yung sample ng BICAM report? Halimbawa, ito yung version ng House. Ito yung version ng Senado.
And then, may insertions, may mga gustong idagdag na pondo. Magkano yung diferensya, magkano yung discrepancy. Diba? Kasi may mga atras abante dyan eh. Pero hindi yan yung pinipirmahan ng presidente. Kumbaga, sa usapang kalye, notes lang nila yan. Report lang nila yan. Hindi, kumbaga, hindi yan yung magiging batas. Sorry for the term. Hindi yan yung official na pinipirmahan ng presidente para maging batas. Sa kanila yan. Kung nagkamali ang BICAM, edi sisihin ninyo mga senador, mga miyembro ng BICAM. Hindi ang presidente. Bakit presidente ang sisisihin ninyo? Dagdag pa ni Yusek, ang basis po ng GAA ay ang bill, hindi ang BICAM. Hindi ang BICAM report, yung bill ka-coffee. Ang basis po ng GAA ay ang bill, which is the GAB, yung General Appropriation Bill, not the BICAM report. Allah, ayan na. Nahuli na kasi kayo dyan, tas ngayon kanya-kanya na lang kayo ng palusot dyan. Bukas iba na naman ang narrative nila. Kasi hindi na umipek eh. Hindi na umipek yung fake news nila. Baka babalik ulit yan sa sa Marcos Bangag, yung video na nagkukook daw. Babalik sila dyan sa usapin na yan. Babalik dyan sila sa lumang issue. Kasi wala na naman maiisip na ibabato eh. Wala silang ibang maiisip eh. Mamaya babalik na naman sa hair follicle. Yan na naman yan. Magpa-drug test na naman si PBBM. Babalik na naman sa issue na yan. Ay, nakakaawa kayo dyan. Siya, sige. Baka may gusto kayo sabihin dyan. Ilagay sa ating comment section para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasayo na lang ka-coffee, like and follow. Mga nasa YouTube, please click lang po na subscribe sa baba. Hit nyo na din yung notification icon para kayo updated din sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.